may grupo na ginamit mismo po yung classmate ni Jense. Ginamit. Hindi ko alam kung paano nakontak itong classmate ni Jense. Ginamit yung classmate ni Jense. Hindi ko lang po sabihin kung sino yung classmate ni Jense, ha? Hindi ko lang sabihin sa inyo. Pero may nagtuga. Ha? Tagalako din po. Binayaran. Na ipalabas na si Papa Edo ng ligaw. Oh. Sabi, Gandang emi ang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Ito na ba ang resibo na hawak ni Beyonce, mga kalingap, na nalaman na ni Kuya Bal? So pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, sa tayong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, panoorin po natin ang video na ito. inamin pati ni Jense na nahalikan. Totoo po yan, mga kaibigan. Nahalikan ni Papa Edo. Di ba? Ngayon, alam mo na sa dalagang Pilipina, pag nahalikan na po yan, alam mo na kung ano mangyayari ang susunod. Ayan po, no, mga kasukay, mga kalingap. Sobrang saya. Kasi nga, eto mga sinabi ni Kuya Bal, aba, grabe ka, Papa Eds, ha? Naka-apat na halik na daw yun. Apat na halik. Ay, anong kasunod? Kasala na. O, di ba? So, talagang sila, no, mga kalingap. Siyempre, mag-boyfriend, girlfriend, natural lang naman yung halik, no? Para sa akin, wala namang masama doon. So, masaya lang tayo kasi nga, talagang sila talaga, no? Mahal nila yung isa't isa. At eto nga, may plano, itong si Kuya Bal. So, alamin natin, ano ba yung plano ni Kuya Bal? Tara, panoorin po natin. So, ang gagawin po namin, yung pong biyaheng Bagyo, alawin po namin, mga kaibigan, ni GP ay sa Mayo namin itutuloy. Parang refreshment po. Refreshing. Kasama ako doon. Kasi gagawin namin dito po ay tuturuan ng technique si Papa Edo. Mga paraan ng panliligaw, mga teknik. Kasi nangyari po, parang natamimi si Papa Edo po. Tamimi si Papa Edo. So, ganun, ang gawin po namin, kasama ako, si GP, si Ate Edna, para doon sa Baguio po. 3 araw kami sa Baguio para turuan, i-mentor namin si Papa Edo. Kasi para siyang kawawa dito, mga kaibigan, di siya makakibo, di makaimik. Parang gusto magsalita pero wala siyang masalita. Po, no, mga kasukay, mga kalingap, may balak, no? Etong sila Kalingap Edo na mag-Baguio. Eto sana ay gagawin niya yung April. Pero, sabi nga ni Kuya Bal, ay imumove na siya by May. At kasama na sila Kuya Bal, Ate Edna, papunta doon sa Baguio para i-mentoring itong si Papa Eds. Uy, naku, Papa Eds. Kailangan yung mga ituturo sa iyo, kailangan gawin mo talaga. Kasi effort siya ni Kuya Bal, no? So nakakatuwa, no? Itong si Kuya Bal talaga is gagawa siya ng paraan para matulungan, syempre, para hindi mawala itong EDC. At napansin nyo naman, mga kalingap, kung napanood nyo po yung sa
sa radio, no? Sa radio na interview kay Papa Eds. Nung tumawag si Beyonce, nung tinawagan doon si Beyonce, natulala talaga si Papa Eds. Nalungkot siya. Hindi siya makapagsalita. Parang yung hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung ni Papa Eds, pero sabi nga ni Kuya Bal, kawawa. Kasi nga, wala siyang masabi. Parang natulala siya, nalungkot siya. Yun din yung ko. At ayan nga, napansin din pala yun ni Kuya Bal, mga kalingap. So lahat tayo napansin yun na walang masabi, natulala, nalungkot. So, ito na yung paraan, no? Para matulungan itong si Papa Eds ni Kuya Bal. So, abangan po natin yan, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Mulong kay Beyonce. Kung walang love team, walang ITZY. Di ba magkakabahay ba siya? O sige na po. Kung walang ITZY, wala si Papa Ido. Makilala ba si Beyonce? Di ba? Mayroon lang pong pagtatampo sa side ni Beyonce. Ano sabi niya? Ayaw ko kayong paasahin. Kasi nga, duda si Beyonce kay Ido. Totoo yan. Dumating po sa time na si Beyonce po'y nagduda. Kasi maraming ganun, no? Maraming mga marites na si Ido raw ay mayroong ibang babae. At mayroong pang So, ayan po, no, mga kasukay, mga kalinga. Grabe. Si Kuya Bal talaga, no? Talagang ayaw niyang mawala ang EDSI. Siyempre, gagawa siya ng paraan. Aalamin niya kung ano ba yung katotohanan. So, siyempre, nalaman niya. Kaya nga umayaw si Beyonce kasi nga may nagdududa siya kay Kalingap Edu. Marami yung siguro marami yung narinig siya na hindi maganda laban kay Kalingap Edu. Kaya siguro, ayan nga, bumigay si Beyonce na ayaw na niya, no, mga kalingap. At eto pa ang pinakamasaklap. So, alamin natin kay Kuya Bal. Ito yung talagang hindi natin inaasahan na may ganitong pangyayari. Tara, panoorin po natin ito. Ito masakla po, mga kaibigan. Ito mapait sa lahat. May grupo na ginamit mismo po yung classmate ni Beyonce. Ginamit. Di ko alam kung paano nakontak itong classmate ni Beyonce. Ginamit yung classmate ni Beyonce. Di ko lang po sabihin kung sino yung classmate ni Beyonce, ha? Di ko lang sabihin sa inyo. Pero may nagtuga. Tagal ako din po. Binayaran. Na ipalabas na si Papa Ido ng ligaw. Sabi ko sa inyo eh. Pero tayo po, mabilis tayo dyan. Di pwedeng gano'n na lang na sisiraan si Papa Ido kay Beyonce. Si Beyonce naman po ay, siyempre, alam mo na, babae. Maniwala agad sa mga sabi-sabi. Kaya nga po, dumating yung panahon na si Beyonce po ay nag-isip, nagduda na baka hindi ako ang maasawa ni Ido. Live ko na yan. Nung nag-live team kami, ay nag-develop na ako sa kanya. Sinabi ni Beyonce po yan. Kita mo sa birthday ni Ido, Papa Ido, nag-kiss agad si Beyonce. Ikaw ba po walang gusto, magkikiss po kayo? Sige na po. Wala kang gusto. Mahirap yun. Mag-kiss ka sa walang di mo gusto? Mag-kiss ka? Hindi pwede yun. Pag sinabi namin, kiss naman dyan. Anong ginawa ni Beyonce? Walang maraming salita. Kiss na may tunog. Kasi po, may gumawa ng eksena. Mayroong gumawa ng eksena. Siniraan si Ido. Ay, hindi pwede sa amin yun. So, ayan po, mga kasukay, mga kalingap. Yan pala yung hawak ni resibo ni Beyonce. Galing ni Kuya Bal, no? Nalaman niya kung ano yung dahilan. So, inalam talaga ni Kuya Bal, mga kalingap. Siyempre, ayaw niyang mawala ang EDSI.
gagawa siya ng paraan, hahanapin niya bakit nagkaganito, bakit umayaw itong si Beyonce. So dahil daw doon sa binayaran, nakaklase ni Beyonce. Para hindi natin alam ano ba yung ano niyan, no? Niligawan ba yan ni Papa Eds? At bakit gano'n na lang yung ano ni Beyonce? So sa tingin ko naman, hindi naman naging sila, no, mga kalingap. At syempre, si Beyonce, nag-isip siya ng, kasi marami yung nag-ano sa kanya, nagsasabi, naninira. O, syempre, babae siya, madali siyang maniwala, bata pa, maniniwala agad siya sa mga sinasabi sa kanya. So, yun pala yun, no, kung narinig nyo naman po si Kuya Val. So, mahirap, no, kapag meron talagang nakikialam na gustong pabagsakin itong EDSI, talagang masisira sila kung basta-basta na lang makikinig si Beyonce, no, mga kalingap, sa mga sinasabi sa kanya. So, grabe, paano kaya, no, kahit nga si Kuya Val, no, paano kaya nagawa nila yun? Paano na-contact itong kaklase ni Beyonce? Kasi isang grupo daw po yan, no, grupo na gustong pabagsakin ng EDSI para magkahiwalay sila. Para saan? Para yung dalawa ay talagang maghiwalay na, no, mga kalingap. So, gagawa sila ng paraan para yung dalawa ay maghiwalay. Pero, ayan nga, dahil sa porsigido itong si Kuya Val na alamin kung ano ba yung dahilan, saan nagmula ito, bakit kailangan maghiwalay, anong dahilan. So, nalaman niya ni Kuya Val, no, mga kalingap. At pasalamat po tayong lahat, no, sa mga EDSI dyan. Pasalamat tayo kasi nandyan si Kuya Val na talagang gumagawa ng paraan para magkabalikan itong EDSI. Alam niyo naman si Papa Eds, no, nakita niyo naman po, sobrang lungkot niya. Hindi na nga makapagsalita, 'di ba? Grabe, naawa talaga ako, no. Kahit kay Beyonce, no, sana pag-isipan niya maigi yung mga sinasabi sa kanya, 'di ba? Ito ay mga paninira lang para sirain talaga silang dalawa. So, mapapaisip ka, sino itong grupo na to na kailangang magbayad para siraan o paglayuin itong dalawang magsing-irog, no, mga kalingap. So, palaisipan din yon, no, kung bakit ganun yung ginagawa nila para maghiwalay itong dalawa. At sabi nga ni Kuya Val, yung kaklase daw ni Beyonce ay hindi na niya sasabihin kung sino. Naalala ko tuloy, no, mga kalingap, nung birthday, nung dibu ni Beyonce, dalawa yung kaibigan niya doon, na classmate na umattend sa dibu ni Beyonce. Balikan niyo po doon sa vlog ni Kalinga Frab. Yung isa nanalo ng best in, ano yata yun? Gown? Parang may ganun, nalimutan ko na. Basta, dalawa yun, hindi natin alam kung sino doon sa dalawa. Kasi magaganda yun eh. Yung magaganda po yun, yung mga classmate ni Beyonce na yun. So, doon yun nagsimula, no, mga kalinga. Ay, nako. Grabe, no, itong mga pasabog ni Kuya Val. Talagang masaya ang lahat, no? Especially sa live ni Kuya Val, sobrang nawala yung lungkot nila, na palitan ng pag-asa, no, mga kalingap. Kasi alam natin, itong nangyari ay talagang hindi natin inaasahan yan, no? Kahit tayo, hindi natin in-expect na may mga ganito na sobrang masaya tayo. 2 years and 3 months, tapos ganun yung mangyayari. Aba, hindi papayag si Kuya Val na mawala ang EDSI. So, gagawa talaga siya ng paraan para muling mabuo yung dalawa, no? Kaya, Beyonce, mag-isip ka muna maigi dyan, no? Beyonce, nandyan lang si Papa Eds, mahal ka. So, inamin na nga yun ni Papa Eds kay Kuya Val na si Beyonce lang talaga yung mahal niya. Kung siguro man may mga ganyang pangyayari, hindi naman sila naging sila, no? So, ayan, no, mga kalingap. Alam ko masaya yung lahat sa live ni Kuya Val kasi napalitan ng pag-asa talaga. Sobrang saya nila, no? Na eto nga. At isa pa, yung gagawin nila pagpunta sa Baguio, na gagawing mentoring kay Papa Eds.
At isa pa nga, mga kalingap, itong kaninang umaga, talagang pinuntahan ni Kuya Bal sa bahay nila, si Papa Eds. Kung napanood niyo po yung ni Kuya Bal, kaninang umaga, maagang maaga, pinuntahan niya si Papa Eds para tanungin, kausapin. Wala po yung hindi natin narinig kung ano yung pinag-usapan doon, no? Kung ano yung mga itinanong, pero sabi nga ni Kuya Bal, inamin talaga ni Kalingap Edo na mahal niya talaga si Beyonce. So, may pag-asa tayo mga kalingap, no? So, ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kalingap. Sabi nga ni Kuya Bal, EDSI forever. So, ayan po. Thank you so much and God bless sa atin lahat. Bye-bye po muna!